Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin, Papa Bits. Kumusta po kayo guys? Ayan, nagising po kami mga 10 o'clock. Kung hindi po dumating yung bisita namin, hindi po kami nagigising dahil nawili po kaming manood kagabi ng mga bata ng movie sa projector. So, ayun, hindi natin namalayan alas 2 na pala ng madaling araw. Kaya doon pa lang kami natutulog. Tapos ngayong umaga, meron pong tumigil na motor. Tapos hindi ko naman po nakilala yung tunog ng motor na kay Carl pala at saka Alrich. Yung bisita po namin is si Alrich. Yan, kumakain na po sila. Nanggising po siya sa mga natutulog guys. Yan, kumakain po sila. Siya po yung nanggising sa amin. Kasi, tulog pa talaga kami. Si Papa Bits lang po yung gising na sa labas na. At si Papa Bits naman, siguro na ano na po siya, nauumay na po siya maghintay na magising po ako. Yung ginawa po niya, nagsangag ng kanin, nagluto ng bulad or tuyo, at saka sunny side up po siya ng itlog. So ayan, nauna po silang kumain ni Preslyn, na samantala yan dalawa nanonood na po ng computer. At si yan kumain naman, ako nagkape pa lang. Sabi ko sa kanila, kain na lang po kayo dahil hindi ko pa kumain ng kanin. Yan, hi muna mga kids. Hi! Welcome to channel ni Mama Dax. Oh, nagaano na lang po si yan ng hotdog. Nag-aasay. Munti pa mahulog kasi mainit. Saka yan si Chrislyn. Inayusan po siya ni Alrich. Tingnan niyo po. At ako naman po tapos na akong maglinis ng bahay kasi sabi ko linis po tayo. Nanguha na po ako ng alikabok ng mga bintana kasi sabi ko magligpit na po tayo dahil uuwi na po yung mga yung namasyal galing sa city. Sila Mama Pix, mga mamaya-maya uuwi na po sila dahil tapos na po yung nila, yung pasyal nila sa Cebu City. Meron pong tour guide sila na kaibigan ng kay Istra, the sponsor. So tenor guide po sila kahapon. Ikot-ikot sila sa Cebu. Hindi naman po lahat nila napuntahan, basta meron part po na napuntahan na nila na hindi rin naman natin po napuntahan. Alam ko yung Cebu. Pero mawawala-wala po tayo pag wala talaga kasama. So, ayan yung update ng panahon natin. Mainit, pero kagabi maulan. Umulan mga alas 11 ng gabi hanggang po sa magmamadaling araw na po, mga alauna siguro. Tapos, yun, nawili po ako, nakatulog na yung dalawa. Ako naman po, nawili pong manood na lang ng movie. Hindi ko po namamalayan na mag-aalas 2 na pala. Tapos, mga 3 movie po yung natapos namin panoorin. Yung mga lumang pelikula, yun po yung yung nagugustuhan kong panoorin. Yung una pong pinanood namin yung Aswang, kasi gusto ng mga bata Aswang daw yung panoorin, na yun naman natatakot sila na hanggang pagtingin ko kay Sia, nakatulog na po siya, nakatalokbong po siya ng kumot niya. So ngayon, wala naman po tayong masyadong gagawin dahil kahapon wala nga akong upload, wala akong content kasi yun, naglaba po ako kahapon, nilabang ko yung mga labahan ko lahat, pati yung kay Mama Pix labahan, isinama ko na lang kasi sayang yung kuryente kung sa amin lang labahan po yung lalabahan, pati yung sabon. So sinabay-sabay ko na lang. So bali pag dating nila, wala po silang labahan na maabutan. Yung mga labahan lang nila po yung dala. So si Mama Pix na yung bahala.
Pero konti lang naman siguro yung ano nilalabahan. Basta ako wala na po akong labahan dito dahil linabahan ko na kahapon. Kahapon ng hapon. Kasi pag ganitong oras is mainit na talaga yung sikat ng araw. Tingnan nyo naman, pumapasok po yung ano ng araw. Maliwanag po yung bahay kasi diyan lumulusot-lusot yung mga sinag ng init ng araw na hanggang sa labas yan. Para pong nasa langit yung ng liwanag ng sikat ng araw. Tsaka yan na inano ko na po din, lininisan ko na po yung yung kwarto dahil yung foam na yan is ilinabas ko dito po kami natulog sa labas na naman dito banda. Dito po kami natulog ng mga bata. Katabi ko yung dalawa kasi pag wala yung papa nila, ako yung katabi na si Sansan at saka diyan dito naman sa kabilang kwarto. So yan, nilinisan ko, pineder duster ko po yung bintana namin dahil marami na pong alikabok. Malinis na po yan. Yan. Klarong-klaro po yung kabilang bahay pero hindi masyado makita dahil sa sa sinag ng ng araw. Yan. Kung ibabak natin yung camera yan. Yan po yung kapit bahay namin, si Chandria. Tas ito po yung lupa na ibinibenta na hindi pa po mabili-bili. Siguro po kami ang hinihintay nito. Tumataya po ako ng loto. Sana po makapanalo na po tayo. Papanalonin na po tayo ng loto. Pero hindi kaya siguro kasi swertres lang po yung natin. Kayang tayaan. At nakikita ko po yung ni Jing. Iwan ko kung ngayong araw na pong uwi ni Jing Papinas or daan pa po sila sa daan pa po sila sa Korea. Di ko alam. Yan po. 187 square meter po yan. Sa actual po, pwede po dito mga dalawang bahay po yung ipagawa sa lupa na to. Dalawang bahay na pareho kalaki nitong bahay ni Jing, mga dalawa. Maliwanag po yung kapaligiran. Yan. Maganda na pong tingnan kasi green na po yung mga damo. At himala, walang kalabaw. Walang kalabaw na nakaan dyan. Maaliwalas tingnan. Walang nakakaabala sa paningin. Kundi yung mga lang, puno at saka dahon ng niyog. Yan. Mamaya-maya magiging naman po yung natin, bahay. Magiging alegre. Kasi last din na nila fix ngayon sa Ayala, Cebu. Mainit na mainit, pero kagabi malakas yung ulan na nakabangon tayo, lumabas kasi inano ko po yung mga hinanger ko dito sa likod. Ayan, inipon ko lahat dito sa banda gilid na pati dito sinabitan ko yung mga short. Ngayon naman is maaraw na. Yan, binubuhag-buhag ko. Matutuyo yan sa hangin. Saka yung mga short dito. Wala na na talaga yung natin. Pinalitan ng trapal na maliit. Ito po yung dati. So, yan yung short ng mga bata kay Ezra at saka si Patpat. Tapat natin sa araw para matuyo kaagad.
Medyo tumubo na po yung mga banwa. Yan. Mahangin po dito. Mahangin po dito banda. Sarap tambayan. Sunod ng sunod si Shaira. Tas ito po yung ano, yung payag-payag nila madam noon na nung nagbubuntis pa si madam. Dito po yung tambayan niya at saka dito po siya natutulog pagtanghali. Nasamantala naman si Regan yung naggagawa ng ano namin, extension noon. Nandito po si madam po natutulog. Dito po nagtatambay na ginawa naman po ngayon na ginawa naman po ni Sir Regan na kulungan ng manok noon kasi yung mga inahin niya nangingitlog kung saan lang po nangingitlog, hindi nalalaman kung saan nangingitlog, nasasayang po yung mga itlog niya kasi doon sa mga damo-damuhan lang po nangingitlog. Yung inano naman ni Sir Regan, nilagyan po niya ng net, yan pinalibutan po ng net, inikutang na net ni Sir Regan. Tapos yung mga ano nandyan, yan yung mga tawag sa amin is pugaran, mga pugad ng manok, 3 piraso yan. Pero ngayon hindi na ginagamit nila dahil puro na malaki yung mga manok. Kinatay na nga yung iba na ulam na. Tas ito bulok na po yung ano, bulok na po yung bubong, na yung bubong naman is dahon ng niyog na nilara. Ayan. Sabi ko nga kay Sir Regan, anuhin natin. Ayan, tinambakan na po ng mga basiyo, mga buti po na walang ano. Kasi sa hindi naman po nyo natatanong, noong mga panahon daw si madam is nagtinda. So ginawa na lang po nilang pinakabudiga. At dito rin naman po kami noon nagtatambay nung bago pa lang kami dito. Kunting ayos lang po ito. Sabi ni Sir Regan, pwede naman daw ayusin, gawing tambayan din. Ito po yung ano, yung kursonada ni Mama Walin noon na bilhin. Ano lang po ito, maliit. Iwan ko kung ilang square meter lang po to. So hindi pa naman po binibenta. Sabi ng ano, pwede daw gamitin lang muna. Ano lang, tambayan. Hindi po gagawing sabi pa ng iba dyan, taniman. Hindi pwede. Ano lang, yung gusto mong gawan ng tambayan, yan, may payag na nga. Yun lang. Hindi gagamitin ng para sa iba. Kasi pag natataniman daw na yung isang lupa, lalo na pag lumalago na yung mga tanim, or maganda po yung tubo, nahihirapan na daw yung ano, yung may-ari magpaalis. Ganun. At syempre yung nagtatanim, masasayangan naman sa tinatanim niya, lalong-lalo na kung nagagastusan. So diyan po nag-uumpisa yung away, yung diferensya. So para wala na lang po masayang na ano, na gastusin mo, wag ka na lang makialam po sa lupa ng may lupa. Pwede lang ganyan, tambayan, katulad dito, linilinisan natin para gawing tambayan, tsaka meron lalaruan yung mga bata. Ganun lang. Pero kung mag-i-interest ka po magtanim, wag na. Ibang istorya na po yan. Pwede kang gumamit, ganyan. Pag mag-party, pwede mong gamitin dito. Gamitin yung lupa. Kasi isang bisis lang naman yan, gagamitin, hindi forever. Pero yung magtatanim ka, diyan po sila na dahil marami na pong nangyari dito na nakikitanim lang sa isang lupa,
sa umpisa ano lang, maganda yung usapan. Sa tinagal-tagal po, hindi naman po sa lahat ng gumagamit ng lupa na ganun po yung iniisip. Lalong-lalo na pag naanuhan na po, napapagkakitaan, ganun. Tapos yung nagtatanim, nasasayangan na sa nagastos. Halimbawa, paalisin, sabihin na hanggang ganito ka na lang, mga ilang araw, ilang buwan mo na lang magamit yan. Kung bago pa ka palang nagtanim, kung anong tatanimin mo dyan, tas nakagastos ka na. So yun, dyan po nag-uumpisa yung hindi pagkakaintindihan. Kasi ikaw na nagtatanim, sasabihin mo, hintayin mo na lang na mag-harvest po ako. Is kung sa ngayon na po gagamitin yung lupa ng may-ari. Tas may-ari talaga, kung baga mga bahay, ipapademolition na yan. Wala ka nang magagawa. So ayun, sasabihin na mata pobre, ganun. Pero yung pinag-usapan nyo naman na magtanim-tanim ka lang ng ano dyan, wag mo naman tudo-tuduhin yung pagtanim na yung pang ano na po, pang negosyo na pagtanim. Ganun. So yun, kung magtatanim, yun nga sabi, ay lagay mo na lang sa paso or sa balde. Ganun po. Tulad nung doon sa unahan, doon sa tapat nila madam, yung lupa, yung may-ari ng lupa, binili, gusto po niyang magtanim, binili niya po. Tas yung kinukuhaan po namin ng kalamansi at saka papaya, so namamatay naman po yung papaya at saka kalamansi, matanda na sila. So inano nila, inararo, tapos pinalitan po ng tanim. Ngayon, ano po yung tanim nila? Talong. Malaki na po yung talong. Mas lumaki pa yung mga talong ng mag-ulan-ulan. Lumaki po. Doon banda. Ito. Yan. Mga talong na po yan. Yan. Puro talong. Ayan. Nakanit. May mga bunga na po yan. Tas ito po yung bahay nila, madam. So, mga kalamansi po yung tanim noon yan, tapos lemongrass as papaya. Tapos ngayon wala na po yung lemongrass, papaya, kinuha, pinalitan po ng talong. May mga bunga na po yan. Yung sadya pala dito ni Alretz, hinatid po niya yung hinihingi kong halaman doon sa kanila, doon sa bukid nang magpunta po kami sa barangay Tabili. Na pag-uwi namin po is nakalimutan namin dahil yung siniguro namin na madala yung yung Indian mango. Ito po kasi natingnan ko po doon sa bukid, tanim, maganda po siya. Maganda po siyang tanim. Ayan. Ito po. Makapal, iwan ko kung anong pangalan nito, cactus ba to? Matulis, tapos makapal, makapal, tapos maganda po siyang tinan, tapos tumutubo pa yan hanggang dito, bonsai, marami ito doon. Tapos ito, sabi ng may-ari, pwede mong kumuha pag may may saha sa awaray. Yan, meron na po siyang kunting saha. Yan dyan sa ilalim. So kukunin natin yan pag medyo lumaki na. Yan, makapal po siya, parang plastic, makapal at saka matulis po. Anuhin po natin ito. Nagustuhan ko lang. Yan, hinatid ni Alretz. Napakaganda po siya. Kung sino pong nakakakilala dyan or may tanim dito, parang katulad nito, ano pong pangalan dyan? Ano po to? Parang matigas. Siguro namulaklak yata to.
Pag nakapunta pa ako doon sa bukid nila, nila Alrits, hahanap pa tayo doon ng ng kakaibang halaman. Maganda po to sa sa misa ilagay, or kung marami na maggawa ka ng diyan, ipaano mo, i-line up. Ayan, alas 11 na po yung oras. Naka-live si Mama Pix. Nakasakay na po sila ng series. Papauwi na po sila dito. So, dadating yun mga pasado alas 12. Papauwi na sila Mama Pix. Magbabak to barracks po sila. Matutulog po sila sa sa tiles. Hindi na po sa malambot na higaan. Yan, dito lang muna tayo sa labas. Magpahangin. Yung mga bata na dun sa loob, nawiwili, nagko-computer po sila. Mahangin. Yan, blue na blue po yung kalangitan. Yun po yung maganda. Sa gabi, uulan. Sa araw, hindi. Balance ba? Yan. Maganda na po yung namin. Kapaligiran po. Nature green na naman. Tas klaro na po yung yung kalsada dito papunta sa bukid. Ayan, klarong klaro na po. Kahapon nagpunta po kami ni Papa Bis sa merkado. Nakita ko yung kalsada namin, mas lalong nabiyak po siya, mas lalong nabiyak, as in grabe talaga. Maggrabe yung kalsada namin dito dahil nabiyak talaga siya sa tindi ng init. Tapos naglindol po. Tas ayan, medyo umulan dito sa amin. Parang lumambot yung lumambot yung lupa. So medyo pa bumuka yung yung semento. Ayan, sinusundo na si Alrits dahil yung baboy daw ng ng partner ni Alrits, yung inahin, napilayan daw, kakatayin na lang. Naay siya dala, nagbisaya lugod ako. May dala siya pong nangka. Tas ngayon naman binigyan ko siya ng kundol. Swap. Uwi na sila sa bukid. Dahil magkakatay ng ng baboy, tsaka babalik po sila, bibigyan po kami. Char. Kapalit daw bigas. Agoy. Yung baboy daw na yung inahin, kung baga dito sa amin, pinakastahan. Hindi siguro na kaya ng babaeng baboy, yun napilayan, hindi na makatayo, kaya ayun resulta, kakatayin na lang daw. Pag ibinibenta yung baboy, tatawag sila sa amin, papautangin po nila kami. Saka ito yung dala ni Alrits na langka. Yan. May gugulayin po kami na langka. Gagatain. Saktong-sakto lang po yan. Marami po kami ditong niyog. At saka papauwi si Pix. Yun. Maggagata tayo ng langka. Pauwi na po sila. Pix. Kasi ayun, hindi nakakain yung ni Alrits dahil umuwi sila kaagad. Pinapapakain ko. Ayaw. Uwi na lang daw sila dahil medyo malayo pa yung bukid sa kanila, yung Barangay Tabili. Nandun din po sila sa tuktok, parang katulad din
sa bukid ni Ate Cha, na yun naman doon sa kanila banda meron daw shortcutan. Yun, nasabi ko na nga doon sa vlog ko na nandun po kami sa kanila, may shortcutan pa punta doon kila Noy Toroy. So kila Noy Toroy, kila Ate Charing na yun, bukid ng Pagsuwaw, Suwaw ba yun? Kasi maraming pangalan ng bukid nila doon. Suwaw, Kampanya. Yung kay Ate Cha, sa Kampanya. Yung bukid ni Ate Cha sa Kampanya. So, bali, yun po yung pinaka malayo na bukid na nasa tuktok. Yung kila Alrets, tuktok din, at saka maganda yung kapaligiran. Yung mga bukid nila doon parang rice terraces. Yung mga pananim nila doon parang hagdan-hagdan. Maganda doon. Ngayon naman po guys, may isa pa tayong natitirang kundol na kinuha namin nung isang araw ni Papa Beach. Yung isa nadala na ni Alrets, tas yung isa hinati ko. Yung kahati ipapahatid natin kay Sia doon kila Chandria. Yan, si Sia po yung sabi sa Ate Chandria, utan. Kasi si Ate Crislina sa computer nawiwili. Si na lang po yung utusan natin, si Sia, dahil interesado. Dahil mayroon pa naman tayong isang bungad doon na kukunin, pinapatubo pa. Tas may kalahati pa ako sa sa ref. Itong kalahati, bigay natin kila Madam Rose. Si Sia po yung tagahatid. Interesado kasi siya. Pag may inuutos po ako, nagagawan po sila ng ate niya. At tayo naman, dahil tayo lang po ang hindi pa kumakain, may natira pa pong tuyo, mga 1 kalahati. Kakain po tayo. Tayo na lang po yung manananghalian. Ito po yung ulam natin, tuyo, 1 kalahati pa. Tinirahan naman po niya ako. Nagluto po ako ng hotdog guys. Binawasan ko yung ng mga bata. Kapares ng tuyo. So, tayo naman po yung manananghalian. Mainit. Mainit yung hotdog. Big shot hotdog. Kain muna tayo guys. Dali lang po ng oras. Mag-alas 12 na. Alas 12? Alas 12:30. Breakfast pa lang namin. Kasi anong oras na po nagigising? Sinasadya lang naman namin na late magising kasi wala naman pong pasok. At saka na-relax po tayo. Dahil pagdating ng July 1, magsa-summer klase Chrislyn. 15 days. Pero half day lang. Tas sa isang linggo, 2 lang po yung klase. Half day. Tuesday at saka Thursday po. 15 days. Tapos yung regular class siguro balik aral baka sa July 2021, 29 ganun. Malapit na pong magpasukan ulit.
Kaya ini-enjoy ko muna yung buwan ng June. Dahil hindi tayo medyo busy at saka makakagpahinga tayo minsan. Yun nga lang, hindi natin po maiwasan yung routine natin sa bahay. Araw-araw, talagang ganyan. Babalik-balik na routine. Hindi po natin maiwasan dahil kung hayaan lang naman natin po, parang magiging haunted house yung bahay natin. Ngayon, na-adjust ko yung araw ng paglilinis, araw ng paglalaba, na hindi na po yung kada araw-araw. Kasi araw-araw magbibihis, araw-araw magigising ng maaga dahil may klase nga. Saka sa Lunes may appointment po si Dian sa Cebu City. Siya na lang po yung magpupunta dahil alam na daw niya yun. Punta po siya ng eskwelahan. Yun. Mag-a-adjust pa si si Dian pag nagpasukan na. Kasi malayo po dito. Maghahanap pa yan ng boarding house. Tapos mas malapit na po doon doon sumakay ng barko pauwi ng Tacloban. Dahil malapit na po siya doon sa mga pier. Yun nga lang, mahal na po yung yung pamasahe. Dahil yung masasakyan mo doon, Ocean Jet, Super Ferry. Tapos gusto mo yung mura, yun, Roble yung sasakyan. Magdamag ka sa dagat. Ang sarap ng tuyo. Ito na lang po yung last na tuyo na kinuha ni Mama Walin kay may timang na galing naman po kay Gingging, kay Jubilin Milgo Procurato. Sila po yung may mga bulad na tinda at saka si Melinda. Si Mama Pix naman pag umuwi, nakakapagpasalubong po siya ng mga bulad sa amin doon sa Tacloban. Dahil meron pong nagpapasalubong. Ako wala po akong napapasalubong pag umuwi kasi hindi ko pinaalam kung uuwi ako. Pero hindi naman po tayo nagpapalibre doon sa Tacloban pagkain. Malangaw ngayon. Yung panahon lalo na pag yung inihaw na budlis yung ulam. Katulad nung isang araw nag-ihaw si Christian ng budlis. Naku, langaw. Napakarami. Tapos ngayon sabi ni Aldrich doon sa bukid daw, maraming langaw dahil nag-abono po yung mga yung mga nagtatanim doon. Naglagay po ng dumi ng manok. Sa tanim, vitamin, kaya malangaw dahil tapos bibirhan pa ng ulan sa bukid yun, yung mga langaw is nagdadatingan. Tapos na po tayong kumain. Ayan, linabas ko muna si Bun, nilagyan ko muna ng dyan, steel bar dyan muna siya
Yan. Paikot-ikot po siya dyan. Paikot-ikot. Habang hinihintay natin sila pigs na dumating. Magpapahangin si Bun. Nagpapahangin. Hindi natin pwede ilagay si Bun sa puno ng niyog. Dahil maraming pwede pang malaglag na bunga at saka dahon ng niyog. Baka madaganan. Doon naman sa pwesto niya noon, yan, mainit na. Diyan muna lang siya, diyan muna. Padating na sila, pigs. Ayun, akala ko yung nagsundo, nagpapasundo kasi sa eskina. Akala ko yung nagsundo si Papa Bits sa si Sansan kasi napaidlip po tayo. Paglabas ko, nandito naman si Papa Bits. Yung pala si Dian at saka si Sansan yung nagsundo. Tag-isa silang motor. Yung kay Dian, kasi medyo marunong na si Dian mag-motor. Yung kay Dian kay Jing motor. Yung kay Sansan kay Papa Bits. Kasi yung motor ni Pix, masilan. Si Pix lang yung inaanuhan, sinusunod. Yung motor ni Pix. Yan, nandito yung motor ni Pix. So, yung ginamit yung kay Jing at saka yung kay Papa Bits. Tag-isa sila. Ang akala ko si Papa Bits yung kasi nag-chat sa akin si Pix na nandun daw sila sa labas na nagpapasundo. Tinawag ko si Papa Bits kasi nandyan sa likod nakahiga. Akala ko sila ni Sansan yung umalis. Sila pala ni Dian. Saka yung Jing namin, iwan ko kung kailan dadating. Kasi last day na siguro yung nila. Yung bakasyon din nila. Iwan ko kung nasa Korea si Jing. Diretso na dito sa Pinas. Hindi ko lang alam po. Pasyal sila, nagpasyal. Ako pag nagpasyal ako, walang makakaalam. Googleatin ko na lang po sila. Magpapahuli lang po tayo guys, magpapahuli. Balik tayo sa kwarto, pahangin. Yan. Na samantalang si Piyang naman, Iskidi, naka-live po sila sa page ko sa Tacloban. Naghahanda po sila para sa birthday ni Pinsoy. Birthday kasi ni Pinsoy sa 14. Ewan ko kung makauwi na sila timing wala doon sila Isra. Yan po, naka-live sila ng mamaya. Nandun sila sa bahay ni Pinsoy. Yung tinitirhan pala nila Pinsoy, bahay yun ng lula niya. Wala na kasing nakatira kasi nagsipag pamilya na din yung mga kapatid ni Paul. So, yung nangyayari po talaga guys, yung bahay pag nag-asawa na yung mga anak-anak, nawawalan ng tao. Tulad nung bahay namin sa Tacloban, yung natitira na lang si Ronald, Japon, at saka si Rosan. Katulad din ngayon kila May Timang, yung bahay nila, parang yung tumataon na lang si Kayla kasi sila May Timang nandun sa bukid. Tapos, nabalitaan ko, iwan ko kung kasama si Bustepin, umuwi pala si Mariel ng Santa Fe sa kanila nung pizza gis ng gabi. Nandun na pala si Mariel sa Tacloban. Hindi na pala siya nagtrabaho. Ewan ko ba? Man, si Pati Patpat. Akala ko dala mo ang kuwang 38 Park Avenue. Kapoy? Ano ko yung papabitsan na kantoy ko nga? Mabugat. Mabigat daw yung motor ni Jing, sabi ni Dian. Buti hindi mo nabangga yung nakaparada doon na.
nasasakyan. May nakaparada kasi doon sa ano, sa gilid ng kalsada. Nagdala ka Mama Pix ng tubig sa swimming pool doon sa Ayala? Kahit yung tubig na lang sa swimming pool yung pasalubong. Kaya ba, kain ka mo? Liwat. Talisay. Talisay dito kami to nag-start. Ito kami to ukoy nira tamtam Talisay Cebu. Sa Maylaray. SRP. Dire ko alam to. Ani ako nagtuko ani nga sa trabaho umang to ni Ilang Carmelita. So hindi na makakilala. Kaya nakapagkatiya US before, gintor ko na yung to. Parang tumaba si Mama Pix doon sa Ayala. Hiyang si Mama Pix doon sa Cebu City. Agoy. Ano yung Mama Dax? Ay, Alis naman sila, magdidit daw sila, magdidit. Ayan, tipon-tipon na naman po kami. Pumati ko kami ni sulot ni Mati Rosan pagsayawan ko na, no? Oo. Amoy ni? Kiguti ay man. Napansin ko po yung suot ni Rosan nung magsayaw sila ni Mama Pix ng silos.